Za 50 godina svaki treći stanovnik planete živjeće u četvrtima poput ovih u razuđenom gradu Manili. Izgrađene su bez odgovarajućih sanitarnih uvjeta, oskudijevaju u zdravstvenim ustanovama. Koriste se kao odlagališta gradskog otpada. A stopa kriminala je u porastu. Međutim, siromaštvo i haos nisu njihov jedini problem. Mnoge generacije su živjele u ovim četvrtima, gdje su radili, preživljavali i težili ka većem. Donosimo vam priče iz sirotinskih četvrti. Food, water, and basic housing costs money, and it's no different in the slums. Making a living, no matter how, is the only way to survive. Ricky Fuertes is a scavenger and makes his living from the local rubbish dump. Dito, matagal na ako ritong nangunguha. Mula nung maliit pa nga ako, nangunguha na ako. Kanya lang, pahinto-hinto, hindi pa bugso-bugso lang pangunguha ko dito. Ang hinahanap ko naman dito, lata, bote, mga sibak, mineral. Kaya yan na lang, hanap buhay ko talaga, pananambakan na lang. Eh, kinikita ko lang sa tambakan, pinakamataas na 200, madalas 150 lang. Tons of fresh rubbish are dumped here every day. It's a lifeline for Ricky and his fellow scavengers. Ang magandang nakukuha rito, kung makakuha ka ng ginto, ganyan, pilak, yan, medyo maganda ang ano mo. Pero sa mga binibenta namin rito, mas maganda rito nakukuha yung mga tanso, ganyan, yan, mahal kasi ang kilo niyan eh. Ricky lives in a squatter settlement next to his place of work. His scavenging supports a family of 5. Basta't mabuhay ko lang kayo. Eh, sabi ko sa kanya, kahit maruming paraan yan. Basta't sa marangal. Eh, nire-recycle din to. Kung bawa, gagawin nila uli ng panibagong ganito, kaya mga planggana, iba-iba ginagawa, container. Basta lahat ng magiging mga sibak, kung anong gusto nilang gawin. When Ricky is busy, his 15-year-old son Rajesh helps out with the family business. Sige, pag-isikapan ko rin mag-aaral. Sabi ko talaga, dapat mong gawin talaga yun. Kasi ikaw na lang ang bagas, parang pag-asa namin, ikaw na lang. Kami, pawala na kami. Baka sakaling ikaw makatulong sa amin ng nanay mo. Sakali makatapos ka. Eh, sabi ko nga sa kanya, pag ikaw hindi ka nagsumikap pag-aaral, malalabasan mo, kagaya ko rin ito, nananambakan. Ricky and Rajesh have spent over 2 hours sifting and sorting 10 kilos of rubbish. Now, all they have to do is sell it. Abutin rin siguro mga 200 to. Ayan, mga 200, abutin din.
Ricky's pickings are thoroughly checked at the recycling yard. Only the right sort of rubbish is bought. Din ng 275 ang kinita ko ngayon. Pwede na rin itong pang-ulam-ulam mo lang kasi wala akong pang-ulam kaya nagsusumikap din ako. Sa awa ng Diyos kahit paano may pera na rin. Ito, pangbili na namin ng ulam ngayon. It's taken Ricky 2 days of scavenging to earn his money. He'll have to start all over again tomorrow. Tire fitter Freddy Awayang is busy on a job on the other side of Tondo. Two tires, two work. Ang tawag nila sa akin noong Hercules kasi malaking tao. Hindi na ako kailangang utusan pa. Binubuhat ko talaga yung malalaking pon talaga. Freddy's workshop is on the main highway running through Tondo. He started his tire repair business 32 years ago when he moved to Manila from the provinces. Ano pa ito nung araw, yung bundok pa, yung parang patubig-tubig pa, o talahib pa nung araw. Tapos nagdatingan yung mga squatter dito. Dito, ito na, itong lugar na to. Hindi pa itong pwesto ko nung araw ito. Kasi gubat pa ito nung araw eh. Tolda lang. Tolda lang. Naglagay lang ako ng tolda, nilagay ko lang yung kompresor dyan. Maulanan, mainitan ako, nandun lang ako. Sa loob ng 1 linggo man, kung trangkasuin ako 2 beses. Freddy earned just enough to support his family of 8. Competition is much stiffer now. He's competing against dozens of tire fitters on the same stretch of road. But this won't dampen Freddy's determination to make a living. Gusto ko hanggang huling hibla ng buhay ko, naghahanap buhay pa rin ako. Yun lang ang aking hinanayin, ma'am. Wala ko hiling sa Diyos na kung ano pa. Basta hiling ko lang sa Panginoon, mabigyan lang ako ng isang permanente. Kung ako maalis dito isang permanente, hanap buhay na siyang mapagkukuhanan ko. Kung halimbawa ang mga anak ko magkaroon ng emergency problema, ma'am, kung kayo nasa katayuan ko, kung wala kayong hanap buhay, paano yung matutulungan ng mga anak nyo kung magkaroon ng problema? Business is tough. However, living in a squatter settlement is even more precarious. Nangyari, dumating yung demolition order dito alas 10 ng tanghali. Pagkaakala ko naman, demolition order na yun, mga siguro 1 week or kalahati ng 1 week, matidemolish na kami. As a squatter, Freddy has been paying no rent. But now he must pay for a room for his family of 8. Ang hinihingi sa amin ng may-ari ng bahay, 2 buwan sa bahay at 1 buwan sa kuryente. Sa 2 buwan, 8,000. Yung 1 buwan sa tubig, 2,000. 10,000. Alam niyo ba kung saan ko kinuha yun? Tanungin niyo kung kung saan ko kinuha yun. Alam niyo, ma'am, yung suki ko sa tracking, alas 8 ng gabi. Kasi pinagkakatiwalaan ako eh. Lumapit ako sa kanya, ma'am. Lumuha. Ito ba ang buhay ng isang mahirap? Dito ba kami inalam? Pag mahirap ka, pag wala kang pera, ganito ka na lang.
Pagka nag-iisa na lang ako rito, Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Ika minsan pagkaroon ng Biyernes, itirik ako ng kandila sa aking mahalas ng pibig. Punta po sa dagat, manguha ng tahong, alimasag. May makuha pa. Chito Barkin is about to start his working day. Hanggang ngayon, puro dagat na lang talaga. Wala man di mapunta ng trabaho. Dami nga sa akin, buti ng trabaho sa iba, kontraksyon, nagpain ako. Kontraksyon ay alam natin sa dagat. Pero diving suit ka pa, mga ka alimasag. Ay wala, malamig eh. Malamig ang dagat. Yan ang ano ko doon. Chito normally makes a living from diving on salvage jobs. But today, he's diving for his dinner in Manila's polluted harbor. Wala makuha. Ito siya. Kahit hipon, wala. Wala kalimasag. Hirap sa ulam. His meager catch must feed his wife and 5 children. Walang huli. None of Chito's 3 grown-up children graduated from high school, and the family's hopes are pinned on their youngest, 15-year-old Everlyn. Ito pong last na issuance of card po namin. Top 3 po. Gusto ko po maging accountant. I-start po muna syempre supportan ko po yung mga kuya ko. Tapos bibili po ako ng mga pangailangan ng pamilya ko. Tapos bahay na din po para kalapal. Sa yung mga certificate niya, hindi ko pa napapagawa ng pera. Kaya ginanyan ko muna kasi iba nga, mga ribo niya nandyan, kaipon lang. Yan ang pangalan ng eskwela nila, St. Rita College. Ayan sa niya, sa necktie. Narinig ako, akala ko bakal ito. Kalawang na nga. Sa dagat, siguro tinapon ito. Ano siguro ng barangay. Selling the sword will make just enough money to cover Evelyn's expenses tomorrow for lunch and school projects. Yung ano ko nga, bulso, pagdating, alas 6. Eh, parang kinakabahan, pabya na rin eh. Pa, ano naman? May baon ako bukas. Sabi ko nga, kahit kami wala kainin dito, maghapon, basta pumasok ka.
Many slum children go without an education, but a lucky few attend the small number of charity schools in Tondo. They provide free education and food. Scavenger Ricky's son Rajesh attends a school across the road from his slum. Sometimes, these school meals are the only food the children will get all day. Rajesh isn't just taught traditional academic subjects. Personal hygiene is also a compulsory topic. It's not all hard work. Today, Rajesh's class is getting ready to party. Birthday na klase ko, Mark Angel. Nagtitiwala sa sarili ko. Kaya ko. Akala ko kasali ako. Gusto ko pong maging pulis po. Pulis. Kasi po para mga iba po, may mga walang magulang, papaanin ko na lang po. Parang sa yung magulang, parang papaamponin na lang. Tapos mga po, mga nagsusolvent, kaya mga nagsusugal, parang ayan po, para mahuli ko po sila, para madala po sila. Sabi niya sa akin. Tapos pagka pumapasok yan galing sa school, nangunguha pa yun, nananayso, parang may pambaon daw siya. Hindi namin hihinga ng pera, sarili niya lang kinikita niya. Tapos para baka sabihin niya naman. Rajesh can earn good money by burning off the plastic on cables and selling the copper wire. Sabi niya sa akin, magbubutihan ko doktor pa nga ang ano niya. Sabi ko, patang, hindi mo nga kayanin yan, lit mo yung tayo mo na yan. Niloko mo, baka kung doktor lang. Pero kaya maliit nga, kahit maliit lang yan. Kahit maliit lang yan, mahal na mahal ko pa rin ako na yan. Today's haul has earned him $1.50. And he's going to spend it on his education.
Sort of. Naglalaro, nag-ano po, nagtitetri. Hindi po, minsan ano po, 60. 5 oras po. Sabi ko pa, mula yan ma'am kasi nung na-addict na siya sa computer, yun na nag-ano siya, naging ganyan na gabi-gabi talaga. Pigilan mo man yan, hindi mapipigilan yan. Sabi, maaga naman ako. Pa rin talaga, gabi-gabi umaalis, na kasi sa computer. Niloloko nga ako yan, ma'am, sabing gano'n. Kasi mama, anuhan mo kasi ako ng laptop. Sabi ko, Diyos ko, hindi natin kaya yun. With his money gone, Rajesh returns to scavenging for copper wire. Open fires litter most slums and can cause devastation. With so many tightly packed houses made from wood or cardboard, just one spark from a cooking fire can destroy an entire neighborhood in a matter of hours. A fire has broken out in a slum close to Rajesh's. The firemen are almost all volunteers from nearby slums. The narrow lanes and lack of access make it difficult to reach the source of the fire. Homes have been destroyed, but luckily, no one has died. However, the danger always remains in Tondo slums, one of the most densely populated places on Earth. A fire has ripped through Sitio Damayan slum, leaving devastation in its wake. Scavenger Ricky has lost his home and most of his belongings. Kami nung nagising kami, nagsisiga ako. Pagtingin ko nga sa bintana, laki na ng hapon. Taas na. Siyempre, kumuha ko ng mga dam, sabi ka pa ang mga pamilya. Takbo na! Takbo, kanya-kanya nga kami. Wali-wali kami mag-iina. Sila, iba tinakbuhan ako, iba. Yung anak ko, iba rin. Hindi kami nakita-kita. Kaya para nag-aalala pa rin ako kung nasan sila. Sabi kong ganyan. Nahanap ko na rin kasi gamit namin ko. Gusto ko makakita silang ligtas din, di ba? Mas maganda yun. Yung gamit, kaya pang bilhin yan eh. Yung pamilya mo pag nawala, di wala na. Wala na kami bahay. Wala nang gamit. Ubos na. Walang natira, nasunog lahat. Sana nga tulungan kami rito. Dahil namamasura kami. Pag hindi kami namamasura, wala kami bahay. Wala pa kami pagkain. Over 300 families are homeless and 2 children dead. A lucky few
receive emergency food from a local church. The fire doesn't stop the scavenging. Anything found can be sold to buy food and water. Paano nga yung ang mangyayari sa amin? Ito yung buhay ng anak sinugan, oh. Wala ka na nga kabuhay-buhay, wala pang nangyayari. Ito, walang bubong, walang itas, walang damit, wala lahat. But the fire hasn't dampened spirits. Ricky, along with his fellow squatters, begin the process of rebuilding. Hindi natin pwedeng iwanan na itong lugar. Baka mamaya, ano ng iba eh. Lagi niya ano yan. Siyempre, mas importante pag umulan para makakaano ko si... Yan, ginawan ko na lang kahit paano. Yan. Across town, tire man Freddy receives some troubling news. Pinuntahan ko ngayon doon sa kabila, nung makita ko, ma'am, namumutla yung mata ng bata. Tapos yung anak ko umiiyak, si Kathy, ba't ganyan ang ayos niyan tayong anak ko na yan? Sabi ko, dalhin niyo agad sagat, dalhin niyo agad sagat. Si Kathy, iyak na nangyayari si Kathy. Ako tayo, di yata sa atin yung anak mo. Kung ganyan ka, kung hindi dapat ganyan ang mangyari sa'yo. Freddy's 1-month-old granddaughter Samantha has a twisted intestine and needs an emergency operation. Diyan kasi sagat, ma'am, libre ang doktor, pero lahat ng reseta, bibilhin mo. Lahat ng sasabihin nila. Sige, ako nang bahala nga. Lumuwas nga ako rito, naisangla pa yung mga gap, dapat na isangla. Pagpunta ko doon, ma'am, unang-unang bagsak, ako agad ang bumili. Gabi na yun, ma'am, nung operahan ako. Doon sa may gilid, nakaupo ako, nakatalungko lang ako doon, nagdadasal. Nabili ko na lahat ng gamot. Maya-maya po, may lumabas pang isang reseta naman ngayon na nagkakalaga ng 400. Takbo na naman ako. Huling-huling pera ko na lang talaga. 350 na lang. Humingi pa ako sa misis ko ng 50, baka may naipon. Yung pangkain niya, binigay niya sa akin, inexakt ko po 400 ngayon. To help pay for treatment, Freddy has taken some drastic action. Mga bagong gamit akong binili nung hindi pa nagkakasakit ang apo ko. Minahal ko yun, nagtinago, pero napilitan talaga akong isangla hanggang sa may benta na kulista sa luma. Sa ngayon, wala. Dasal ko na lang na huwag sana munang bumigay itong luma. Huwag mo na sana, ma'am. Dahil kapag bumigay ito, saan nakukuha ng pangkain nila? Katulad ngayon, magdadala na ako ng bigas. Lahat halos ng customer ko rito, ma'am, sa tracking. Kasi nautangan ko ng tagda-200, tig-100. Manos-manos lang sa vulcanize, walang bayad. Ganun namang nangyari. Awa naman ng Diyos, ma'am. Binibigyan nila ako. Minsan na ako magkaroon ng kas sa mga motor lang, bisikleta. Yan lang, dyan ako nagkakaroon ng kas. Freddy's days are now split between work and the hospital. Ano ba ulam dyan? Ito, nabilan ito. Saka isang saging. Bili ako agad ng gamot. Takbo na madaling araw doon. Uwi na madaling araw dito para magtrabaho. Takbo na ng mga isang oras doon. Balik na naman dito para magtrabaho. Ganun ang ginagawa ko, ma'am. Ganun ang ginagawa ko.
Kay Lolo. Tayo. Sige. Eh ma'am, magtetetat na. Oh ma'am, wala na yung ano ma'am, wala na yung... Okay na rin yung kanyang na rin. Under observation na lang sa baby. Yun ang na-opera ma'am haba. Siguro, kung po pwede nga lang maging babae ako, siguro iiyak na ako ng malakas dito. Tuwang-tuwa ako ma'am, di nyo lang alam yung nararamdaman ng puso ko. Kasi katulad nga ng sinabi ko ma'am sa doktor, kung mawawala yung apo ko, parang mawawala na rin ako. Ayoko nang ganun. Alam siguro ng Panginoon na mahalaga sa akin ang apo ko. Kaya lahat ng paraan ginagawa ko. Walang kailangan buhay ko, ibigay ko. Wala nang pwedeng maging kapalit sila. Sila yung nagbibigay ng lakas sa akin sa edad kong to. It's been a week since a fire destroyed Ricky's slum, and reconstruction is well underway for some. Anak ko yan. Ay, wala. Kulay. Wala. Yun. Dami yun. Ayan, dito ko. Kahit paano nakaraos ako kagabi, sobrang ulan. Babaha na nga rin ito kagabi. Hindi naman ako natatakot. Sanay na rin ako dyan dahil dalaking squatter na ako eh. Paano ngayon yan? Wala tayong ano. Kung mga karaos din yan, hindi naman lahat ng oras ganyan ng tao. Minsan, siyempre, nakakaangat din. Para tayong gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Malay mo, bigla na tayong bigyan ng pagkakataon na magkapera. Di mapapatayo pa rin natin yan. While Ricky guards his spot, his wife and family have been housed in a child care center nearby. Okay naman kasi pag kumakain dito rin siya pumupunta dahil bali 6 kami kasi sa isang pamilya, 6 kami, yung apo ko, tapos yung anak ko na may asawa. Ang ibibigay nila, kunyari, tanghali na sila magdadala, tapos hanggang gabi na yun na pagkain ay hapon. Ito, binigay sa akin Lona. Ito, tsaka itong kawayan, ito, binigay ito sa akin. Tsaka to, yan, binigay ng PCF yan. Tsaka yung kawayan, yan. Ito, ang ano ko, to. Ito, ang pesto ko, to. Tsaka to, yan. Yan, yung paano rito, yan. Yan lang, yan. Yung may bakod na yan. Yan ang pesto ko lang, yan. Yung may tinalian ko na, yan. Yan ang ano ko. Ayan, gandun. Yung pinakakubo ko, yan, gandun. Yan lang, pesto ko. Ako naman, kaya hindi ako rin nagtatrabaho pa kasi gusto ko, itong lugar ko, hindi makamukam ng iba. Kasi dito nagsasakiman nga yung mga tao. Miskin din nila lugar, binabakura nila. Siyempre, pagka dumating ako nakita ko, awa yun, di ba? Kaya ako, ayokong mangyari yun. Kasi ayokong dumating sa akin yung mga ganong pagsubok. Baka mamaya, hindi ako makapagpigil din. May mangyaring hindi maganda eh. Ito lang nailagay ko to. Ito lang, nailagay ko to. Katontero mo, ayan. Yung mineralan, wala na, ayan. Tubig ko lang, wala na. Ayan lang ang gamit ko talaga na ayan. Ito, konting damit yung nasa loob nito. Buhubad niya ako pag nandun ako sa loob. Hindi ako nakakapagdamit kasi pawis na pawis ako. At hindi, lalo na pag kumain ako, lalo akong pinagpapawisan. Kaya lumalabas-labas na lang ako rin. Sabi ko nga, Panginoon na lang ang bahala sa akin kung sakali mang wala na talaga ako may talaga. Talagang ang bagas buryo na rin ang ulo ko. Wala na talaga ako
It's early morning in the house of diver Chito Parkin. Youngest daughter Evelyn is getting ready for school, and Chito for work. Chito and his friends have clubbed together to fund a new business, diving for tires in the harbor, using the most basic of equipment. Si agaw hininga mo dyan. Ano to, mahina. Masakit sa dibdib. Kulang hangin. Alam, sinasakal ka eh. Pagdalawa kami kanina. Pag singgilan lang to, kailangan isang tao lang. Yan ang ginagawa na. Sabagay, paano? Nakahinga rin. Chito has recovered about $200 worth of tires. Even after paying his fuel costs and shipping them to the buyer, he should make a healthy profit. Chitos made a loss. Transporting his scavenged tires cost as much as their value. Hirap na walang permi ang trabaho. Permi nga, gulukuhan naman. Wala rin. Ibalid dyan. Sabi ng maliwing, ipasokan mo lang yung tayo kahit paan. If Chito can't make some money soon, his daughter Evelyn may be taken out of school. Tireman Freddy's granddaughter is recovering after her operation. But to cover the medical costs, he's running his business 24 hours a day. Kaya na lang ang gagawin ko kung hintay ng trabaho rito. Lumalaban sa hirap at ginawa. Sa pananalapi naman, ma'am, kung sa pera, wala ako, ma'am. Pero siguro dasal sa Panginoon, marami ako. Mayaman ako dyan pagdasal sa Panginoon. Nandiyan naman yung aking simbahan sa harapan na andyan yung aking mahal na Santo Niño. Titirik ako ng kandila at ng gabi dyan, yung biyernes. Nagdadasal ang maaari. Pag umiiyak ako, siya lang nakakakita. Ayaw ko ipakita sa mga tao, sa mga anak ko. Pag umiyak ako, yung talagang walang tao. Halos nasira ako na yung kamay niya sa sobrang iyakap ko, naputol ko yung kamay, hindi ko na alam. Dahil nga doon sa yung operahan pala yung anak ko. It's been 3 weeks since a fire destroyed scavenger Ricky's slum.
But things are looking up for their family. Malaki na rin po ang pagbabago, ma'am. Kasi po, nung nandoon po kami, di ba, nakikiano lang kami doon. Yung mga ilan araw pa siguro yan bago ginawa ito. Pero nung magawa na to, lumipat na rin kami. 2 araw to ginawa eh. Maganda, mas maganda rin yung ngayon. Kasi yung dati, tumutulo yung bubong namin sa mataas yung dating bahay namin. Not only do they have a new house, but Nolita has opened a small shop on her porch. May pagbabago na kasi yun nga, may tinitirahan na kami ngayon. Tapos yun nga na nakakaano na rin kami, nakakapanguhan na rin yung asawa ko. Dati kasi hindi nakakapanguhan yun, binabantayan lang dito. Ito, unti-unti naman kami medyo gumaganda rin ang namin, pamumuhay namin. Kahit paano, nakakaraos na rin kami simula nung nagkasunog. Kasi talagang hirap na hirap kami noon. Ngayon, medyo nakaka-recover na rin kami paunti-unti. Tawa ng Panginoon. Kaya nga ako, nagsusumikap ako, lalo na itong papasko. Gusto natin, maganda-ganda ang Pasko natin. Baby sa mo, tingnan mo mama, taba na. Freddie's granddaughter is back from hospital. Ay, tawa-tawa na sa lolo yan. At tawa-tawa na sa lolo yan. Kilala na si lolo. Lolo. Yung pambili ng gatas niya, medyo isang gulong pa, mabukukuha ko na yung pambili niya ng gatas. Tapos, yung pangkain namin mag-ina, kaming mag-asawa, kaya na, meron naman, tig-isa na lang. Tig-isa na lang kami kung nakapagtitiis pa kami kahit papaano. Pero itong kailangan, hindi pwede mabitin ng gatas itong apo ko, ma'am. Dahil matakaw na sa gatas eh. Takaw na. Kita mo na mama mo, mamula-mula na, marosas-rosas na. Ang ligtang na yan, nakalagkalan na yan, ha? Malakas na. Strong, ma'am. Strong. Yan ang gusto niya, pag-hawak niya, lolo ko to nagpupota to, lolo ko to Chito's found himself a full-time job, so his diving days are over, for now. Ano naman pag Sabado, half day lang ang trabaho. Pero whole day siya. Doon? Anong umpisa doon? Alas 7, pasok. Tagaan ko na lang, minimum naman. Kaso lang sahod, 3 buwan. Sahod. The money Chito makes is just enough to keep his daughter Evelyn in school. But today is Saturday, and she's volunteering at a learning center for Tondo slum kids. Ngayon, nandito ako para magkwento. Sino na sa inyo nakabasa ng Alamat ng Unggoy? Yan. So, nandito po ako tuwing Sabado pag wala po kaming pasok. Si Krakra ay isang tamad na bata. Anong pangalan ng bata? Krakra. Krakra, apo, itanim mo ang mga butong iyan, sabi ni Inang Kra. Silang diligan at masinagan ng araw para lumaki sila. Ay, makatapos talaga siya. Yun ang ginagapan ko talaga. Basta mo. Hindi na siya bumalik sa pagiging tao. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Hindi naman po hindi na makipaglaban kami kasi hindi naman sa amin lupa yan. Pinilit niya ako, nanay, tayaan mo. Para umalis na tayo dito sa tulay. Typhoon, yung north. Isa yon. So ngayon, medyo hindi pa sila nabibigyan ng tulong. Taga doon naman ako. So dapat lang talaga na puntahan ko sila.